So, anak niya na, hindi na kami sa mga marami yan. Compare yan, ano Sabbath? Pang-fourth Sabbath. So, Thanksgiving yan na. Ha? Thanksgiving or pang-fourth Sabbath. So, Thanksgiving. Ano mga bagay na dapat natin ipasalamat sa Ginoo? Ha? Sa mga batanon, ano mga bagay na dapat natin ipasalamat? O ang pagbabangon ko ng adlaw. So gusto sabihin mo, pasalamatan ka sa Ginoo, kaya nga naman ginabukaw kita niya pagkaaga. Nakabangon pa kita, nakaginhawa pa kita. No? So, nakunakoy na bagay na pasalamatan ta. Tama. Hindi na gininhawatan, ginahatag sa Ginoo. So, amay lang na Ginoo atong gayud dayawon, kag atong gayud siya simbahon na kag siya i-worship, atong siya pasalamatan sa adlaw na ipapahulay na ginhatag niya sa aton. Iya kita ginpukaw, iya kita ginpabakon, iya kita ginhatagan sa another naman na gininhawa. Another day. Lalo na, gitagamit na niya sa rest day. Di ba? Usa din na siya na bagay na napasalamatan na sa Ginoo. Ang iya rest day na ginhatag sa ato na naka-rest kita sa tanan nato ng mga ilang cares sini na kinapan. Ano? Oh. Ano pa ang mga bagay na pasalamatan ta? Anaton buhay at aton ang Sabat na ginhatag sa Ginoo. No? Ano pa ito? Ang aton mga pangabuhay, no? Ang aton mga ano kayo sila? Source of income na ginhatag sa Ginoo. Nakunakoy na siya na punto sa buhay ta na uradlaw na nakakaon kita. Di ba? Kamu bisan mga bata na bisan mura pa kamo pangabuhay pero nakakaon kamo. Di ba? That's really a miracle na ginahatag sa Ginoo adlaw na ang iyong mga parent provided na maka-supply sa tanan ng mga needs. So ang Ginoo amo ang naga-supply sa tanan. Dapat ako inakunoan aton isipon kayo na sabi ni Dit, a treasure in my heart. So, amin siya ang mga bagay na dapat natin i-treasure sa atong puso ang mga bagay na ginahimo sa mahal na Diyos sa aton. Minsan pa ng mga kaigsunan, no, mga batanon, minsan nalilimutan tanaan ang pinaka-source. Di ba? Ang pinaka-source. Ang aton lang na-enjoy ang source na ginatag, mga resources. Di ba? So, ang mga resources na ginatag sa aton, yung na atong buhay, ang atong ginakaunong adlaw, ang atong mga bado, ang atong mga gamit, no? Gamit sa eskwela, gamit na tanan o adlaw. Those are resources na atong ginagamit sa mintas kita na bubuhay. Pero, minsan na-enjoy na kita, nalimutan ta ang source of our resources. Ang pinaka-source ang mahal na Diyos. Di ba? Ang pinaka-source ngayon, sa tanan, sino na pinapaan, ang pinaka-source sa ating buhay, it is God. Kaya sabi nga ni aton i-treasure sa ating mga puso, ini na mga bagay. Di ba? Ang pinaka-importante na mga bagay na ginahimo sa mahal na Diyos sa atin. Sabi nila sa Job 22:22, receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in my mouth. So, sabi ni Job, ini daw na mga kasubuan dahil sa Ginoo. Ato ni treasure kag amo permi dapat daw ang ato ibigas sa ato mga bakbak. Usan pa ganini na bagay mga naipunudan na pasalamatan ta sa Ginoo. Ini mga layi, ini guidance, ini mga statutes, no, ang iya mga commandments. Kaya naman, ato ini ang nag-guide sa aton sa uro adlaw nato na pagkinabuhi na matalong kita, no? Na ma-straight ang aton mga ways na
mientras nagapaabot kita sa Ginoo. Sabi ni mga kaibigan, it is of greatest importance that you continually search the scriptures, storing the mind with the truths of God. You may be separated from the companionship of Christians and placed where you will not have the privilege of meeting with the children of God. You need the treasure of God's word hidden in your heart. So, most of all, galing mga kaibigan, pero sa mga bagay na nababatos na sa oradlaw, sa atong buhay, o sa galing na atong i-treasure sa atong mga puso, is ang mga pulong sa Ginoo. Kaya kinahanglan gayon na basahon ta ang Holy Scripture. Kay ako ini ang maghatag sa atong mga isip sa kamatuodan. Ano ang kamatuodan? Kamatuodan about sa Ginoo. Kamatuodan na there is God. Kamatuodan na ikaw si Diyos na naglalang sa aton. Kamatuodan na ikaw si Diyos na nag-aingat at nagapalangga sa aton. Amin yung mga kaibigan ng pinakamatangong na bagay, na privilege na ginhatag sa aton. Na kaya kailangan daw, kinahanglan ngayon natin magkali sa simbahan. Kaya di man pwede na ato lang kita sa balay. Ato lang kita sa balay, ato lang kita dito magparaturo, or ato lang kita magsiging trabaho sa atong balay. Kailangan na ngayon ang time na mag-meet kita sa mga katauhan sa Ginoo. Makig-mingle kita sa mga katawan sa Ginoo. As Christ mingled with people also when He was here on earth. So, amin siya usad na emphasis na ginhatag sa aton. Okay, sabi pa dito, if you are wise, you will gather up these precious grains of truth. Wow! Kita daw, kung talagang wise kita, ano gusto niyo sa wise? Manggialamon. Kung kita gusto gayon na mapaayuan natin buhay, aton daw kinahanglan gayon i-garner every day. Aton i-gather permi ang pulong sa Ginoo. Ang kamatuodan na aton naaraman nila sa Ginoo, aton gawin i-permi ang aton patubuon. Himontayin siya ng presyuso, kaysa sa mga butang sinina kinang-an. Aton himuon na inita na ng mga pulong sa mahal na Diyos, hindi kamatuodan about sa pagpalangka sa Ginoo sa aton, kamatuodan sa mga promesa sa Ginoo sa aton. Ako na i-treasure ta sa aton mga puso, kay amo ini ang pagagiya sa aton pagkatapos sa buhay na walang hanggan. Sabi nila, make the promises of God your own. Himuon ta na ito mga promesa sa mahal na Diyos na abigay para ito sa aton, para ito sa akon, para ito sa iyo. Yan. Ano ang promesa sa Ginoo? Ang promesa niya, kung permi kita magatawag sa iya, permi kita mag-aampo sa iya, permi kita ada, permi na siya ada sa aton. He will abide in us if we abide in Christ. Then, ano pa ang promesa sa Ginoo? Ang promesa niya, kung permi kita kung nangayon kita sa kapatawadan sa atong mga sala, iya kita papatawadon. He will wipe out, He will blot out away all sins, and He will remember no more. Di na kalimtan sa, di na nidumdumot sa Ginoo. Kalimutan kayo niya init mga sala natin. Dili pa rin sa aton na tao, pag may nakasala sa aton, masabi, ay, patawad ko na ina, pero dili ko malimutan na nililin mo sa aton. Pero kasi na tao, pero ang mahal na Diyos, iba siya. Bisan na mo siya nasaktan sa atong ginhimo, bisan na mo kadako ng paraot na sala ang atong ginhimo sa mahal na Diyos, kung nangayon kita tawad sa iya, ano yung promisa, iya kita papatawad, iya ini kakalimutan. Dili na ini sa mahal na Diyos pagdumdumon pa. So, yung usan na sa mga promise sa Ginoo,
usad or ikatulo na promesa sa mahal na Diyos sa pinakamatahong. Ito, darahon kita niya dito sa langit na pulianan kung siya magkabalik na. Amin ba kayo mga darang usad na bagay na usad o nakunako na bagay na o tulo na mga promesa sa mahal na Diyos na ato itrasyon sa ato mga puso? Ano? Na mitras pag kinabuhi kita sila kinabagay yung itang kalipay. We are happy serving the Lord. Di ba? Rejoicing every day. Malipay kita bisa na naka-encounter kita sa mga problema. Bisa naka-experience kita sa mga difficulties, mga malisod na mga sitwasyon sa atong buhay. Ang promesa sa Ginoo, kung aton nila i-treasure sa atong mga puso, ibutan nato sa mga puso kag sa isipan naton, ang mahal na Diyos, atong gayong palanggaon. Tungod kay mabantyagan ta ang pagpalangga niya sa aton. Kung ang atong mga puso, firmly nag-aabide, firmly nag-awag sa iya, firmly nag-aampo sa iya, kung firmly kita mag-ampo, firmly kita magbasa sa pulong sa Ginoo, sabi niti, let our mouth utter the scriptures, the truth, every day. So, ato daw kung firmly istorya ang pulong sa Ginoo o adlaw. So, kung namin kinimuta mga kayo mga mudan, ato kayo mabatyagan na ang mahal na Diyos ada permi sa ato. Ato kayo mabatyagan ang mga milagro sa Ginoo sa atong buhay o adlaw. Ato mabatyagan no, na ang kalipay mintras nagapabulat kita sa mahal na Diyos sa iya pagani. Kaya aram ta, usad sa iya mga promesa na iya kita pagabalikan. Iya kita kadiot, kag iya kita kuhaon, kag iya kita darahon dito sa lugar, sa matahong na lugar na iya gintagana para sa atong tanan. Para sa mga tao na nagpalangka sa iya kag nagsunod sa iya hasta sa iya pagkalit. So, ang ini ang atong mensahe. Ano mga kainuda?